Sige, babasahin na po natin hanggang verse number 8. Sige, hanggang verse number 8 na lang para mas mabilis po yung natin magbasa. So, sabi po ng banal na kasulatan, basahin po natin sa salita, verse number 8, sabay-sabay po tayo. Sabi po ng Bible in verse number 1, "And it came to pass after these things that God did tempt Abraham, and said unto him, Abraham, and he said, Behold, here I am." Verse number 2, kayo po, begin. Verse number 3, "And Abraham rose up early in the morning, and saddled his ass, and took two of his young men with him, and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up, and went unto the place of which God had told him." Verse number 4, begin. Verse number 5, "And Abraham said unto his young men, Abide ye here with the ass, and I and the lad will go yonder and worship, and come again to you." Verse 6, begin. "Then Abraham took the wood of the burnt offering, and laid it upon Isaac's son, and he took the fire in his hand, and the knife, and they went forth of them together." Verse number 7, "And Isaac spake unto Abraham his father, and said, My father. And he said, Here am I, my son. And he said, Behold, the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering?" Verse number 8, sabay-sabay po natin bigkasin. Ready, begin. "And Abraham said, My son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went forth of them together." Tayo po lahat ngayon ng buko. At tayo manalangin. Let's pray. Manaming Diyos at hila sa lahat. Hindi po Diyos ipatuloy na po rin pinagpapasalamat. Maraming salamat sa mga minang ginawi, hindi na napakinggan. Nawa po Diyos, pumagit po naman yung mga tinig, mga boses, napatuloy ang iyong mabalang ng pangalan ng Maitas. Bless rin po Diyos, yung kanina na mayroon po isang bata na nag-memory verse, sana po sa bawat mga estudyante o mga Sunday schooler na matuto po sila na nag-memorya ng mga memory verse sapagkat ito po o Diyos ang kailangan po namin bilang isang Kristiyano na matutunan o maalala ang inyong mga salita. Palayan niyo po o Diyos yung mga Sunday schooler, sana po sa kanilang unang edad, patuloy na ma-equip sila, maturuan po sila, at higit sa lahat po Diyos, kami pong lahat ay maglingkod po ng tamang puso, tamang kaisipan. Kaya po pumagit na po sa amin. Makita po namin o Diyos, ang inyong po mga salita, dito po maging sandigan po namin sa mga buhay. Kung hindi po kaya magagawa ng aming kaaway, kung hindi po bigyan ng katagumpayan sa aming pagpapatuloy. At ito kami nilagay sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Please be seated. Pagmamaw po. So once again, good morning. At ay nagpapasalamat sa Diyos at tayo muli nagkasama-sama, nagkakita-kita sa isang layunin para patuloy po tayo maglingkod sa Panginoon. Apo, nandito na po tayo sa first Sunday ng month of March. Apo, napakabilis lang po ng panahon. Apo, parang kailan na natin celebrate yung January, February, ngayon naman March na. Kaya sa buhay natin mga kapatid, bagamat mabilis po ang panahon, pero nawa sa buhay po natin, makita natin na tayong lahat ay nagkakaisa, naglilingkod para po sa Panginoon. Kagaya po dito mga kapatid sa ating tema, nandito pa rin po tayo mga kapatid sa month of giving, cheerful giving. Ito mga kapatid, meron din po tayo nabasa dito na nagbigay. Nga po, nasabi po sa verse number 1, pasilip po natin yung kwento. And I believe, alam niyo po yung kwento, gusto ko lang po ma-remind ang bawat isa ng Diyos ay patuloy na hinahamon tayo. Nasabi niya mga kapatid, and it came to pass after these things that God did tempt Abraham. Na po, nang sabi na sa salita ng Diyos mga kapatid, dumating po yung panahon na sinubok ng Diyos si Abraham. Kasi nga si Abraham mga kapatid, siya po ay lingkod ng Diyos. Siya nananampalataya sa Panginoon, siya nagpupuri sa Panginoon. Pero dumating po yung time mga kapatid na sabi ng Panginoon, subukan mo nga si Abraham. Kasi alam niyo po ba si Abraham, meron siya pinanalangin sa Diyos. Na po, nang panalangin niya sa Panginoon, Panginoon, bigyan niyo po ako ng anak. Bigyan niyo po ako ng Panginoon ng isang maalagaan. No po? At ang Diyos naman sa katagalan, no po, binigyan siya ng anak. No po? Ang pangalan po ng kanyang anak ay si Isaac. Ang kanyang asawa ay si Sarah. Could you imagine, ang anak po yung kanyang asawa, 100 years old. Nanganak pa. Could you imagine, no? 100 years old, nanganak pa. No po? Yung mga tao, kaya nga sabi nga doon mga kapatid, kung babasahin natin, kung babalik natin sa mga Genesis chapter 22 o 20, na po, ng Panginoon, nag-usap, na sabi niya kay Abraham, ang inyong asawa ay manganganak. No po, so ngayon si Abraham, nagtitiwala sa Diyos. Sinabi niya sa kanyang asawa, sabi ng Panginoon, manganganak araw. Di ba?
Ilang taon na ba siya? 100? Napatawa na niyo ba si Sarah? Napatawa eh. Tumawa siya. Bakit? Kasi nga, ang tanda niya na, manganganak ka. Pero the question is this, pag sinabi ng Diyos, meron po bang imposible? Wala po. Ay, ano nangyari? Nanganak po. Nagbuntis si Sarah. Na po? Ay, ano nangyari mga kapatid? Pinanganak ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Na po? At ayun mga kapatid, tuwang-tuwa ngayon si Abraham. Tuwang-tuwa siya. So ngayon, sa verse number 22, sinubok ulit siya ng Panginoon. Nasabi ng Panginoon, tinawag niya Abraham and said unto Abraham, and he said, behold, andito ako, sabi ni Abraham. In verse number 2, sabi niya mga kapatid, and he said, take now thy only son Isaac, whom thou lovest, and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which I tell thee of. No po, ang nangyari po mga kapatid, hiningi ng Diyos si Abraham. Hiningi ng Panginoon si Abraham na ibigay yung kanyang kaisa-isang anak na si Isaac. Kasi nga, mahal na mahal niya. Bakit niya hiningi mga kapatid? Para i-offer sa Panginoon. Kasi nga, ang ginawa po ng Panginoon, sinubok niya si Abraham. Sa umaga po ito mga kapatid, tayo kaya, dumating yung punto na susubukin tayo ng Diyos. May hihingin sa atin. Handa kaya natin ibigay. Ito po yung challenge mga kapatid. Alam niyo po ba si Abraham? Hiningi ng Diyos. Nanalangin si Abraham, bigyan siya ng anak. Pero ang Panginoon, binigyan siya ng anak. Pero ang ginawa naman ng Panginoon, hiningi niya ulit yung kanyang anak. Na po, alam niyo ba si Abraham, hindi po nagdalawang isip. Hindi nagdalawang isip. Hindi siya nagduda. Nagtiwala sa Diyos. Dahil nalagay sa kanyang kaisipan, ang Diyos ang nagbigay. Di ba? Kung hihingi ng Panginoon, handa akong ibigay. Kasi bakit? Galing din naman sa Panginoon. Sino ba naman tayo para maging madamo? Amen po ba? Sapagkat lahat ng bagay na meron tayo ay si Diyos. Kaya sabi ng Panginoon kapatid, kailangan maunawaan natin na sabi ng Diyos dito sa ating pag-aaralan, meron tayong Isaac. Isaac na kailangan i-offer. Kaya ang tanong mga kapatid, sino yung Isaac sa buhay mo? Sino po si Isaac mga kapatid? Kung babasinin natin, ito po yung pinakamamahal ni Abraham. Ito po yung pinakamahalaga kay Abraham. Ito po yung nagpapasaya kay Abraham. Pero, dumating po yung punto, hiningi ng Diyos. At nung hiningi ng Panginoon, hindi na dalawang isip si Abraham. Nasabi niya mga kapatid, sa verse number 3, anong ginawa sa verse number 3? No po, si Abraham rose up early in the morning and saw that his ass, no po, ang aga nagising ni Abraham, tinawagan niya, no po, inayos niya yung kanyang asno, no po, maliit na kabayo, at nagtawag siya ng dalawang men, nakasasama sa kanya, at sinabihan niya si Isaac, tara, kumuha ka ng mga kahoy, sumama ka sa akin, at pupunta tayo doon sa lugar na tayo mag-offer, no po, at ibibigay ng Diyos yung lugar, no po, sa verse number 4, sabi niya, and on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off. Ilang araw po sila naglakad, ilang araw sila nagbiyahe, 3 araw. Kasi in the third day, diba? Ang kanilang journey. Nakita niya, natanaw niya na yung lugar. Na po, sa verse number 5, sabi sa verse number 5, and Abraham said unto his young man, abide ye here with us, and I, and the lad will go yonder and worship and come again to you. Iniwan ngayon yung dalawa. Sige, dito muna kayo, kayong dalawa. Kami yung anak ko. Daw pumunta kami doon sa lugar ng altar at kami doon ay magsasamba sa Panginoon. No po? Tapos dumating po yung punto, verse number 6. Inayos na nila. No po, sabi yan, and Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac his son. And he took the fire in his hand and a knife. And they went both off together. Lagay yung kahoy, no po, kumbaga pinapasan sa kanyang anak. No po, kinuha yung apoy, kinuha yung kutsilyo, no po, at sabay sila pumunta doon sa lugar kung saan sila mag-offer sa Diyos. Sabi po sa verse number 7. Verse number 7, and Isaac spake unto Abraham his father, and said, my father, and he said, here I am, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? Nagtanong yung anak, si Isaac, tay, ready na yung kahoy. No? Nakasalansan na yung kahoy. No po, meron tayong apoy. No po, pero saan yung tupa? Saan yung ating iaalay? Nagtanong yung kanyang anak. No po, sa kanyang tatay. Pero ano sagot ni Abraham, mga kapatid? Verse number 8. Ang sabi niya doon, mga kapatid, and Abraham said, my son,
God will provide Himself a lamb for a burnt offering. So they went forth, both of them together. Alam niyo ba, in the long run, mga kapatid, kung papasayin po natin dito, yung i-offer po dito ay si Isaac. Siya yung papatayin. Kasi po mga kapatid, in the old times, ang pag-offer sa Diyos by means of sacrifice. Pagpapatay ka ng best of the lamb. No po, mga tupa, mga pigeons, mga turtle doves, iba't ibang klase mga hayop, ino-offer sa Diyos. Ang ginagawa, sinusunog. Ang ginagawa, pinapatay, pinapadugo. No po, at ito ay magbibigay kasiyahan sa Panginoon. Yun po yung offering that time. No po, pero alam niyo po mga kapatid, sa panahon natin ngayon, Pastor, tayo, ba't kapag tayo nag-offering, hindi na gano'n? Kasi nga meron na nag-offer. Alam niyo ba sino nag-offer? Si Kristo. No po, na siya na yung kapalit ng lamb. Nasabi ng salita ng Diyos, siya ay tupa na walang halo, walang spot. No po, ang kanyang dugo ay dalisay, walang bahid ng kasalanan. Dumana ang kanyang dugo at pinambayan sa ating kasalanan. Kaya tayo mga kapatid, hindi na ganun yung pag-offer natin. Paano yung pag-offer natin? Biyaya ng Diyos. Mga bagay na binibigay sa atin, doon tayo mag-offer. Doon tayo sabihin natin magkakaloob. Doon tayo magbibigay sa bagay na meron tayo. Sapagkat ang Diyos umaasa siya sa mga bagay na binigay niya sa atin. Na po, meron bang binigay niyo sa inyo? Binigyan mo kayo ng lakas. Ginising kayo ng Diyos kanina, tama ba? So kayo ng Diyos, nag-i-expect. Nag-i-expect ang Diyos kung ginising kita, maglingkod ka naman ha. O ginising kita, para bang yung devotion kanina, na sabi ng salita ng Diyos, if you love me, keep my commandments. Kung mahal mo talaga ako, sabi ng Diyos, itago mo ang aking mga salita. Ano bang utos ng Diyos? Ng isang mananampalataya, ang isang tao dapat nagpupuri sa Diyos. Amen? Amen. Kaya nga tayo, yun ang reason bakit tayo nagpupuri. Yun ang reason bakit tayo pumunta sa simbahan. Sapagkat sabi ng Diyos, kung ayaw na natin magpuri, kung ayaw natin magsimba, kung ayaw na natin maglingkod, sabi ng Diyos, ang magsisimba na lang yung bato. Yung aawit yung bato. Yung aawit sila yung mga papanik dito. Sila yung magpupuri sa Diyos. Ano yung gusto niya emphasize ng Panginoon mga kapatid? Hindi ka ba kaiyahiya? Yung bato walang paa. Yung bato walang bibig. Ikaw may paa ka, may bibig, may talento. Ayaw mo magpagamit. Pero sabi ng Diyos, I tell you, sabi ng Panginoon, kung ayaw mo na magsimba, bato ang aawit. Nga po, ang tanong, imposible po ba yun? Bakit? Sinabi ng Diyos eh. Di ba? Yun ang challenge ng Diyos sa bawat isa, sa bawat mga tao. Kaya nga dapat tayo mga kapatid, patuloy tayo magbigay ng oras kasi bakit? Binigyan tayo ng lakas, ginising tayo ng Diyos. Nga po, binibigyan ka ng pagkakataon, kailangan mo munang unahin ng Diyos. Kailangan mo munang maglingkod sa Panginoon. Nga po, kaya nga minsan mga kapatid, may mga bagay na pumipigil sa atin para makalapit sa Diyos. Yung mga bagay na pinakamamahal mo. Yung bagay na pinaka-importante sa iyo. Tama ba? Yung mga bagay na sa paningin mong mahalaga, no po, ang kaso, ang nagiging dahilan yan, nagiging dahilan para hindi ka na maglingkod sa Diyos. No po, na ang nangyayari, nababalik ang iyong attention sa ibang bagay. Na nung una, sabi ng Panginoon, nung wala ka, nung hindi pa binibigay ng Diyos sa iyo, nung hindi ka pinagpapala ng Panginoon, naglilingkod ka, lagi ka tumatawag. Lagi ka nananalangin. Lagi ka lumalapit sa akin. Pero dumating yung time na sabi ng Panginoon, sige nga, susubukan kita. Ibibigay ko yung pinakanais mo. Pero titignan kita kung magpapatuloy ka maglilingkod sa akin. Nakakalungkot po mga kapatid, marami mga Kristyano bumabagsak. Bakit? Kasi kapag yung hinihingi nila, kapag nakuha na nila, nakakalimutan na nila ang Diyos. Para pag yung isang Kristyano, nananalangin siya ng trabaho. Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho, maglilingkod ako, magsisimba ako, magpupuri ako. Pag nagtrabaho ko yung sahod ko, ibibigay ko yung maging tithes. No po, magbibigay ako sa simbahan. Tapos ano nangyari, dumating yung time. No po, pinagkaloob ng Diyos. Binigay ng Panginoon. No po, ang iyong panalangin. Tapos ano nangyari mga kapatid? Nung natanggap mo na, nagkaroon ka na ng trabaho, naging busy ka. Nakalimutan mo ng simbahan. Dinahilan mo ng trabaho. Diba? Nasabi mo, kailangan po kasi sa trabaho eh. Tapos nung na-receive mo yung sweldo, nakalimutan mo rin ng Diyos. Hindi mo binigay yung para sa Panginoon. Ano yung pangako mo nung una na wala ka? Amen? Amen. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, may mga Isaac sa buhay natin na pilit natin minamahal, na yes, mahalaga sa atin,
ng Diyos ang nagbigay, but the question is this, sabi ng Panginoon, pag dumating po yung punto, na-receive mo na, natanggap mo na, na-enjoy mo na yung Isaac sa buhay mo. Ang tanong ng Diyos, kung dumating po yung punto kayo, magkakailanganin ng Diyos yan, kukunin ulit ng Panginoon, handa mo magbibigay. Handa mo maging pagkaloob. Minsan maraming mga tao kapag nasa kamay niya na, hindi na bitawan. Tama ba? Kapag nasa bagay niya na, dinadrive niya na, ginagamit niya na, napakahirap bitawan. Nang sabi ng Diyos, mga kapatid, bakit hindi tayo matuto sa buhay po ni Abraham? Na si Abraham, hindi niya pinagkait kahit kaisa-isang anak. Handa niyang ibigay, handa niyang ipagkaloob, handa niyang ipagkatiwala sa Diyos. Bakit? Kasi nga po, nalagay sa kanyang kaisipan, ang Diyos naman ang nagbigay. Lahat ng bagay na meron ako, galing naman sa Diyos. Bakit ako magdadamo sa Panginoon? Di ba? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, sa buhay po natin, tignan natin ang ating kalagayan. Mga po, isipin natin, ano kaya yung Isaac? Isaac sa buhay natin, na pilit natin minamahal. Nga po, walang masama sa magmahal. Walang masama sa bigyan ng importansya yung mga bagay na yan. Pero ang tanong ng Panginoon, mga kapatid, lagi mong tandaan, ano ba yung hinigay mo sa Diyos? Ano ba yung pinangako mo sa Panginoon? Amen po ba? Yes. Kaya nga sabi ng Diyos, kung sa maliit pa lang, hindi ka nakatiwala, paano ka pagkakatiwala sa malaki? Na po, kaya lagi ko sinasabi ang Diyos, lagi tayong sinusubukan. Tinitignan niya, gano'n tayo totoo. Tinitignan niya, gano'n tayo katapat. Tinitignan niya, gano'n ka nagtitiwala sa Diyos. Ang tanong, na po, pag nasubok ka, baka question number 1 pa lang. Diba? Bagsak ka na. Na po, kaya nga tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya nga tayo nagiginig ng salita ng Panginoon. Kaya nga natin pinagnilay-nilay yung ating sarili. For what reason? Para mapaghandaan natin yung pagsubok sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Sabi nga ng kasabihan ng buhay ko, parang isang test paper. Alam mo yung test paper? Pagsusulit. Nagtitest ka lagi. Di ba? Pwede ka pa mag-test. Papasa ka ba? Kapag nag-test ka na, hindi ka nag-review. Di ba pwedeng manghula ka na, kung Sister Tricia, college siya. Pero hindi nagre-review dyan. Hindi gagraduate siya kung hindi siya mag-aaral ng mabuti. Tama? Kaya kayo mga nag-aaral, yes, ngayon, di ba, pwede pa kayong manghula, pwede pa kayong kumopya. Di ba? Pwede pa kayong maging Madam Open. Di ba? Pero kapag nasa college na kayo, yun na yung totoo. Kasi bakit? Yung test paper nyo magkaiba na. Yung katabi po, di na parehas. Di ba? May test, yung iba niya, set A, set B. Ganyan yung mga test paper, di ba sis? Di ba? Tapos ang layo-layo pa. Ngayon, pwede pa magkopyahan eh. Pwede pa magpasahan eh. Di ba? Ano gusto kong emphasize ito mga kapatid sa buhay po natin? Sa mga pagsusulit po sa buhay natin, hindi tayo pwede mantay. Hindi tayo pwede mang-shortcut. Hindi tayo pwede manghula. Kasi bakit? Pwede kang mapahamak. Amen po ba? Yes. Pwede kang mapahamak. Kapag nagkamali ka, anong gagawin? Di ba, ang hirap burahin? Tama? Minsan nga may mga pagsusulit. Di ba? Kapag may erasures are wrong. Tama? Di ba sa mga test, sa mga estudyante, di ba kapag mali na yung sagot mo, mali. Yung bang, kapag may burang konti, mali. Ano ibig sabihin nun? Ano yung nagpapaalala? Ano yung tinutulong ng teacher? Kailangan kang huwag padalos-dalos. Basahin mo muna ng mabuti. Aralin mo muna ng mabuti. Ganun din po ang buhay, mga kapatid. Sa buhay po natin, I repeat, ang buhay po parang test paper. No po, ang dami natin kailangan sagutan. Ang dami natin kailangan paghandaan. Kailangan tayo mag-review. Kaya nga tayo nakikinig ng salita ng Diyos, pinag-aaralan ng salita ng Panginoon. Nang sa ganun, mga kapatid, dumating po yung punto, masubok tayo ng Panginoon. Meron tayong pakahawakan. Meron tayong isasagot. Di ba? Kagaya si Kylie, nag-memory verse siya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Meron nang isasagot si Kylie. Aling panlalaban niya? Aling isasagot niya? Salita na Diyos. Kaya nga natin pinag-aaral ng salita ng Diyos kasi ito yung guide natin. Hindi naman pwede yung salita mo. Di ba? Yung pagsasagot mo, yung kaisipan mo, yung layunin mo, yung baluktot mong
Di ba? Kaisipan? Hindi pwede. Hindi tatanggapin ng Diyos. Ano tatanggapin ng Panginoon? Yung kanyang salita. Kaya nga dapat kapag naglilingkod tayo, makinig tayo. Amen? Ano sabi ng Diyos? God will provide. Amen? Sabi niya na napakaliwanag sa verse number 8, God will provide Himself alam para burnt offering. Minsan wala tayo. Gusto natin magbigay. Gusto natin magpagamit. Kaso wala. Kulang. Pero kapag meron kang pananampalataya, meron kang pagtitiwala, ang Diyos, ang sabi ng Panginoon, God will provide. Diba? Pwede ba? Lagay natin sa ating kaisipan. Dami niyong pangangailangan. Dami niyong kailangan bayaran. Minsan di natin alam kung saan tayo kukuha. Pero lagi natin ilagay sa ating kaisipan. Sasabihin natin, God will provide. Amen? Pwede nga sabihin natin, God will provide. Ready begin? God will provide. God will provide. God will provide. Diba? Dumating yung time, yung anak mo naghahanap ng pera. Masa tayo kukuha? Ano yung pambabayad natin? Ano natin? Matutunan mo sabihin, God will provide na lang. Basta manalangin lang tayo. Basta magtiwala tayo. Diba? Basta patuloy lang tayo sa ating pagsimba. Pagpuprovide ng Diyos. Amen? Yun ang nais ng Diyos eh. Ma-motivate tayo that God can provide. And when He provide, mga kapatid, pagpapalain ka talaga ng Diyos. Yan lang, inuulit ko mga kapatid, kapag pinagpala ka ng Panginoon, kapag binigay ng Diyos ang iyong panalangin, kapag natanggap mo na, huwag ka masyado mag-focus doon. Amen? Kasi nakakalungkot mga kapatid, nag-focus tayo sa mga bagay na na-receive natin. Nakalimutan na natin sino ba nagbigay. Amen? Sino ba nagbigay? Sino nag-provide? Bakit ka nakafocus sa maliit na chocolate? Sino nagbigay? Di ba? Yung maliit na kasiyahan na mapapasaya ka, dapat makita mo, yung nagbigay. Na kailangan kong mas masasalamatan ng Diyos. Na kailangan akong mas nalapit. Na kailangan akong mas maglilingkod. Na kailangan makita ko ng pain na totoo. Na hindi lang paguna. Amen? Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, who's your Isaac? What is your Isaac? Nako, inuulit mga kapatid, sino ba yung Isaac natin sa buhay natin? Yung ginagawa natin mahalaga. Yung ginagawa natin importante. Mga bagay-bagay. Pwede nga yung anak. Nako, para bang yung isang pastor, nung walang anak, nanalangin siya. Sana bigyan ako ng anak. Pastor, sana bigyan ko ng anak ng Panginoon. Nung nagkaroon ng anak, hindi na makapagsimba. Bakit? Kasi daw yung anak niya makulit. Yung anak niya magulo. No po, kaya hindi na siya makapagsimba. No? Tapos ano sinabi ng pastor? O bakit hindi ka na nag-church? Kasi po, pastor, yung anak ko, magulo eh. Ang likod. Napapagod ako. Sige, para makapagsimba ka, ipanalangin natin yung anak ko mamatay. Bakit? Sa gabal eh. Nung una, wala kang anak, naglilingkod ka. Nagsisimba ka. Nung binigay ng Diyos ng iyong anak, binigyan ka ng regalo, nakalimutan mo rin nagbigay. Hindi ka na naglingkod. Hindi ka na nagbigay ng oras. Ginawa mo ng dahilan, yung anak mo. Nakukuha niyo po ba? Nakukuha niyo po ba yung mensahe? Na po nasabi ng Panginoon mga kapatid, tingnan natin. Huwag natin idahilan yung mga bagay na binigay ng Diyos sa atin. Kasi nga, sabi ng Panginoon, yung mga bagay na nagiging sagabal, pwedeng kunin ng Diyos. Pwedeng kunin ng Panginoon. Yung mga sagabal, para hindi ka makapaglingkod, pwedeng kukunin ng Diyos. Kaya nga minsan mga kapatid, pasinin po natin. Trabaho na tayo ng trabaho. Pursige na tayo ng pursige. Na po, pero kulang pa rin. Bakit? Kasi laging huli ang Diyos sa'yo. Laging huli. Diba? Ang sabi ng Bible, kahit nagtatrabaho ka, kahit linggo nagtatrabaho ka, may oras ka dyan, kumikita ka, pero sabi ng Diyos, I tell you, kulang pa rin yan. Bakit? Bakit kulang? Kasi tinanggal mo ang Diyos eh. Di ka na naglingkod, di ka na nagsimba. Di ka nagpuri. Inuna mo na yung mga material na bagay. Kaya nga sabi ng Diyos, mga kapatid, kailangan natin i-balance. Hindi masama ang nagtatrabaho. Ang masama, mga kapatid, kapag wala ka ng oras sa Diyos. Na po, kaya nga sabi ng ating pinag-aralan, mga kapatid, ano yung pwede mong i-offer sa Diyos? Yung Isaac ng iyong buhay. Sino si Isaac? Yung bagay na mahalaga. Importante. Binigay ng Diyos sa'yo. But the question is this, i-recognize mo ba yung nabigay?
Kapag nirequire ng Diyos, handa mo ba itong ibalik? Handa mo ba itong ibigay? Na po, sabi ng Diyos, mga kapatid, matuto tayo sa buhay po ni Abraham. Alam niyo ba nangyari kay Abraham? Hindi niya pinagkait yung kanyang anak. Binigay niya. Papatay niya talaga. I-offer niya talaga yung kanyang anak. Kasi bakit? Hiningin ka ng Diyos eh. Di ba? Hiningin ng Panginoon, kaya papatay niya talaga. Bagamat masakit sa kanyang kalooban, dahil hiningin ng Diyos, papatay niya. Niya lang, hindi naman niya talaga yung gusto ng Diyos. Napatay niya kanyang anak. Kasi nga, sinubok lang siya ng Panginoon. Kung hanggang saan siya makikinig, kung hanggang saan siya magtitiwala, at kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Nasubok siya ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos, ay sa Abraham, sabi niya kay Abraham, Abraham, nakita ko na talagang mahal mo ako. Hindi mo pinagkalit, kahit yung isa-isa mong anak. Yung anak mong pinakamamahal, yung anak mong mahalaga sa buhay mo, ay hindi mo siya ipagdadamot sa akin. Kaya ngayon, sabi ng Panginoon, na po in verse number 17, sabi sa verse number 17, that in blessing I will bless you, and in multiplying I will multiply thy seed as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore, and thy seed shall possess the gates of his enemies. Na po sabi niya, no? Sa pagpapala, ikaw ay aking pagpapalain. Pararamihin ko, i-multiply yung mga seed, yung mga buto. Pararamihin yung lahi. No po, kagaya ng mga bituin sa langit, kagaya ng mga lupa, no po, sa buhangin. No po, nasabi niya mga kapatid na ikaw, no, ay sabihin natin magtatagumpay at hindi mananaig ang iyong mga kalaban. Sabi po sa verse number 18, and in thy seed shall all the nation of the earth be blessed, because, what's the secret? Because thou hast obeyed my voice. Ano yung sikreto? Bakit siya nakatanggap ng maraming blessing? Bakit siya pagpapalain ng Diyos? Bakit pararamihin siya? Magiging tanyag siya? Magiging sagana ang kanyang buhay? Ano po yung sikreto niya? Because thou hast obeyed my voice. Dahil, sinunod mo yung aking sinabi. Sinunod mo yung aking iningi. Binigay mo yung bagay na mahalaga sa akin. Kaya nga, alam niyo ba mga kapatid, ano yung bottom line ng message this morning? Obedience. Pagiging masunurin. Pagsunod. Lagi ko sinasabi mga kapatid, sa buhay po ng bawat isa, may mga Isaac tayo sa buhay natin na pilit natin minamahal, pilit natin ina-embrace, pilit natin ginagawang importante. Kaya lang, ang sabi ng Diyos, nakakalungkot. Nakakalimot ka na sa Diyos. Masyado ka na nag-focus sa bagay na yan. Dumating man yung time, pinayaman kayo ng Diyos. Sana po huwag niyong kalimutan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kunwari si Sister Tricia, nag-graduate siya. Yan. Ang tawag siya, ano kasi naman? Nurse, diba? Nurse Tricia. Naging tanyag na nurse. Di ba? Sana sis, huwag mong kalimutan ng Diyos. Ha? Ganun din si Sister Joyce. Brother Emerson, naging sikat. Lumaban ng baseball player. Pinalog namin si Brother Emerson. Lagi na yung video, di ba? Ito yung video. Kita ko natin Brother Emerson. Di ba? Pinalo. Di ba? Lumipad. Yung bola. Nanalo. Nanalo. Di ba? Kaya second place sila. Di ba? Na-captured pa siya. Lalaban siya sa national. Sa alala mo rin? Buhol. Pumunta ng buhol. Titignan yung mga tarsier. Yung tarsier na malalaking mata. Pero di ba, ganun na kalagi mo, ganun na kalagi. Di ba? Kasi laki lang ng dahon. Di ba? No, pupunta siya sa buhol. Magiging sikat siya. Di ba? Pero kapag naging sikat siya, dapat huwag niyang kalimutan yung Diyos. Amen? Amen? Muwari si Brother RJ. Di ba? Naging sikat din siya. Sikat na driver. Mr. Driver, sweet lover. Diba, no? So, naging sikat siya. Naku, pinagkalooban ng Diyos. Sana huwag niyang kalimutan ng Diyos. Tayong lahat. Hindi ko na lahat, kailangan banggitin lahat ng inyong pangalan. Amen? Kasi darating yung time, pwede tayo i-bless ng Diyos. Yung pinakahihingi ninyo. Opo, dahil kayo ay pinagbigyan ng Panginoon. Pinagbigyan kayo ng Diyos. Bakit? Kasi naging matapat kayo. Lagi nang inihingi, lagi kayo naglilingkod. Sana pag dumating na po sa inyo, huwag niyong kalimutan yung nagbigay. Amen?
Mas lalo kayo maglingkod. Mas lalo ka dapat magpasalamat. Mas lalo ka dapat magpuri sa Panginoon. Amen? Inanais ng Diyos eh. Diba? Para sa nanay kaya, dumating yung time. Biniless nila ng Panginoon, nakapunta sa Canada. Sa Canada. Tapos si Sister Zia, pagka-sabi na, yes, Pastor, ano English po? No? Siyempre, si Renz, huwag tayo magtataka, English talaga si Renz. Pero lang na sila. Di ba? Lumipas na yung mga panahon. Biniless ng Diyos. Sana po huwag niyo kalimutan ang simbahan. Amen po manay? Huwag natin kalimutan saan tayo nagsimula. Na po, huwag natin kalimutan. Dapat wala mag-iiba. Kung ba si Sister Kayla biniless ng Diyos. Kasi ano to eh, nasa top. Di ba? Nasa top ka, di ba? Oh, biniless ng Diyos. Naging mayaman. Naging manager. Di ba? Dapat huwag kakalimutan ng Diyos. Tayo lahat, huwag kalimutan ng Panginoon. Na po, meron at meron ibibigay ng Diyos sa atin. Pagkakatiwalaan tayo. Na po, na pinakahihingi natin. Kaya lang ang sabi ng Diyos, huwag na huwag mong kakalimutan ng Panginoon. Kapag nirekwenta ng Diyos, patuloy tayo lumapit. Every Sunday, sabi nga kanina ng message, ng devotion. Mahal mo ang Diyos, itago mo kanya sa ito. Anong gusto niya pala sa Diyos? Yung bawat natutunan mo, napakinggan mo sa akin, nalaman mo, gawin mo. Diba? Alam natin na mahalaga ang linggo. Na ang linggo, kanino po yung linggo? Kanino po yung linggo sa atin? Kanino po ang linggo? Di ba sa Diyos? Sunday is Lord's Day. Ang linggo ay sa Diyos. Hindi para sa atin. Hindi para pumamasya, sabi ni RJ. Hindi para maglibot, hindi para mag-family. Hindi. Kailangan unahin mo muna ang Panginoon. Magsimba ka muna. Hindi puro trabaho. Di ba? Kahit ka ng kayod, parang kalabaw. Trabaho ng trabaho, trabaho ng trabaho. Pag nagsakit ka, di ba? Sopan nyo ko. Sabi na yun, mga nanda ko sopan, kakaliman mo ko. Di ba? Nung una sabi mo, magsisimba ka. Nung una sabi mo, bibigyan mo yung bagay para sa akin. Eh, nakalimot ka. Pag nangailangan ka ngayon, tawag ka na naman sa Diyos. Sabi ng Panginoon, mahirap sa iyo eh. Pag nakukuha mo na yung gusto mo, nakakalimot ka. Amen? Sana po tayo magaling. Amen po ba? Amen. Ito po yung mga paalaala. Kaya nga sabi ng Diyos, let us learn in the life of Abraham. His Isaac, his beloved son, his precious son. Na po, na hindi niya pinagkait yung bagay na yun para sa Panginoon. Na po, kaya panalangin po ng Panginoon, ano po nais ng Diyos, patuloy ka lang. Patuloy ka lang sa iyong pagsapit. Patuloy ka lang sa iyong pananalangin. Minsan may panalangin tayo para bang walang nangyayari. Di ba? Kaya nga, ang kailangan mo lang i-push. Alam mo ba yung word na push? Kapag nag-pray ka, dapat i-push mo lang. Di ba? Minsan, marinig mo, i-push mo tayo, i-push mo tayo. Di ba? I-push mo lang. Go, go, go! Nakikita ko lang po yung mga kapatid. No? I-push mo lang, sabi. Alam ba yung ibig sabihin ng push? Pray until something happens. Push. P-U-S-H. Diba? Continue to pray. Pray until something happens. Don't stop in praying. Diba? Don't stop in worshiping. Don't stop in singing. Don't stop, mga kapatid, in hearing God's word. Why? Because we need it. We need the word. We need God. Kailangan natin ng Diyos sa buhay natin. Kaya sabi ng Diyos, mga kapatid, hey! Don't ever, mga kapatid, leave God and enjoy your Isaac. Huwag na wag mong iiwanan ng Diyos at i-enjoy mo yung Isaac sa buhay. Na po, kaya sana po sa biyaya ng Diyos, lagi natin yung panalangin, Lord, maglilingkod ako. Hanggang buhay ako, maglilingkod ako. Amen po ba? Hindi ba natin sabihin, Lord, hanggang buhay ako, until my last breath, maglilingkod ako sa iyo. Sabi ng Diyos, dahil may tayo, mamatay na tayo lahat. Pero sabi ng Diyos, kailangan mamatay na tayo nagsisimba. Mamatay na tayo may ginagawa. Nga po, yung bang sabi natin, datnan man tayo ng kamatay, balik ng karamdaman, sana huwag tayo mag-iba sa Diyos. Nga po, yes, there will be times na sa buhay natin, yung bagay na gusto natin, binibigyan ng Diyos. But what if? Sabi ng Diyos, hindi binibigyan ng Diyos yung pinakagusto natin. Bibitaw ko naman sa Diyos.
Amen? Nakikinig pa po ba kayo? Ulitin ko po yung pananalita. Kung dumating yung punto na yung pinakahiling-hiling mo, hindi pa binibigay ng Diyos. Ang tanong ng Diyos, bibitaw ka ba sa pangako mo? Bibitaw ka ba sa pagtitiwala mo? At aalis ka. Bakit? Kasi nakinig ka. Lagi natin tandaan, bakit hindi pa binibigay ng Diyos? Baka hindi pa dapat. Baka hindi pa napapanahon. Ang kailangan mo lang gawin, magpakatatag, magpakalakas. Kaya nga sabi ng Panginoon, sa lahat ng bagay, may tamang panahon. Huwag kang magmadali. Sa pagmamadali, ano nangyari pag nagmamadali? Na-aksidente. Ano nangyari kapag nagmamadali? Hindi masarap ang lasa. Tama ba? Kung gano'n pinananimihan, may mga bungo yung kanyang kainito. Di ba? Pinitas. May bunga na yun. Kaso di pa hinog. Pinitas. Mag-enjoy ka ba sa buhay? Bakit? Kasi di pa hinog. Wala pa sa tamang panahon. Anong kailangan gawin? Tignan mo muna yung bunga. Di pa hinog eh. Tignan mo lang. Huwag mo muna pitasin. Anong kailangan gawin? Mag-hintay. Di ba? Pag nahinog na, doon mo kunin. Ang ibig sabihin po, ano yung mensahe? Kapag napapanahon na, kapag kalooban na ng Diyos, ibibigay na ng Panginoon. Huwag kang magapura. Huwag kang magmadali. At sabi ng Diyos, reminder po sa buhay pa ng bawat isa, yung Isaac sa buhay natin. Sana po huwag natin ipapahit sa Diyos. Sapagkat ang Diyos naman ang nagbigay, ang Diyos din ang buhay. Amen po ba? Kaya sa umaga nito mga kapatid, this is just a short reminder po sa buhay pa ng bawat isa. There is always an Isaac in our life. But the question is this, kung sinusubok ka ng Diyos, sana makita tayo ng Panginoon na tapat. Totoo, mananatili. At sasabihin ng Panginoon, hindi talagang ito, nag-enjoy ako sa Kanya. Talagang totoo talaga ito. Naglilingkod talaga sa akin. Hindi lang siya palipas oras. Diba? Talagang iniunawa niya ako. Lumalago siya sa kanyang pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, mas lalo ko itong ibigos. Mas lalo ko itong bibigyan ng lakas. Mas lalo ko pagkikinggan ng kanyang panalangin. Bakit? Kasi alam ko ito siya. Alam niyo po mga kapatid ng ating panalangin, gano'n. Maging totoo ako sa Diyos. Ano man ang mangyari sa buhay ko? Alam niyo ba yung buhay natin? Hindi, wala kasing gagawin. Tama? Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam kung alakas pa tayo bukas. Bakit? Kasi hindi natin hawa. Kaya nga lagi natin nilagay mga kapatid, tingnan natin yung may hawak ng buhay. Tingnan natin yung pwede magbigay. Sino pong pwede magbigay? Sino pong may hawak ng ating buhay? Ang Panginoon. Kaya sabi ng Diyos, always come to church. Lumapit ka sa akin. Maglingkod ka na may katapatan. Lumaguwag yung pananampalataya. Patuloy kang makinig. Nang sa ganun, dumating man yung punto. Susubugin na lang ng Diyos. Handa ka na. Amen? Handa ka na bakit? Kasi may panghahawakan ka. Tumatatag ka na sa Diyos. Ang yung pananampalataya ay tumitibay. Kaya nga yung panalangin bilang pastor, tayo lahat sama-sama maglingkod. Nako, maraming salamat. Nandiyan si Lola Eli. Ang bawat isa. Nako, di mo na kailangan bagitin ang lahat. Nako, sapagkat ang Diyos nakikita niya ang ating puso. Nako, nakikita niya ang ating motibo. That we are here, isa lang ang purpose natin. To glorify God, to worship God, and we need God. We need His guidance, we need His provisions, we need His power. Kaya sa oras po dito, kailangan patuloy natin lapitan ng Diyos. Tayong lahat dito tayo, isa sa please. Sige po, isa sa please, just bow our head, close our eyes. This is just a reminder for us in the life of Abraham and Isaac. Ang tanong ng Diyos, ikaw, sino yung Isaac ang buhay? Si Isaac, yun ang importante, yun ang mahalaga. Yun yung precious kay Abraham. Pero dumating ang punto na sabi ng Panginoon, Abraham, gusto ko si Isaac. Gusto ko ibigay mo. There will be a moment sa buhay natin na naisip ng Diyos, may kukunin siya. May i-request sa atin. Pero ang tanong ng Diyos, handa ka bang magtiwala? Handa ka bang makinig? Handa ka bang magbigay? Handa ka ba sumunod? O isa ka sa mga aalis?
Isa ka sa mga bibitaw. Isa ka sa tatalikod. Nakita po natin si Abraham pinagpala ng Diyos. Mas lalong binless. Mas lalong inangat ang kanyang buhay. For what reason? The secret is, he obeyed God's word. Sinunod niya ang Diyos. Totoo siya sa Panginoon. Kaya sa umagang ito, tinatanong tayo ng Diyos, gaano ka katotoo? Totoo ka ba sa punta mo sa simbahan? Totoo ka ba sa iyong pagsamba? Totoo ka ba sa iyong panalangin? Totoo ka ba sa iyong pakikinig? Totoo ka ba sa iyong paglilingkod? Kaya sabi ng Panginoon, sana makita kita talagang totoo. Sapagkat maraming tao nagpapanggap, maraming tao nagpapakunwari, maraming tao nanguna lang. Kaya ang Diyos ay nalulungkot. Nang sabi ng Panginoon, bakit una ang dami nyo? Pero ngayon, bakit kukunti na lang? Para ba yung kanyang pinagaling, 10 ang humingi ng kagalingan, 10 ang humingi ng miracle sa kanilang buhay. Pero nakakalungkot, isa na lang ang bumalik. Isa na lang yung nagpasalamat. Nakalimot na sila. Nakalimutan nila yung nagpagaling. Nakalimutan nila yung nagbigay ng pag-asa. Kaya nga, Diyos nagtatanong, nasan sila? Where are the 9? Saan yung iba? Kaya tanong ng Diyos sa oras nito, pwede ka ba kung totoo ka, manatili ka? Pwede ka ba kung talaga minamahal mo ang Diyos, tago mo ang kanyang salita, pakinggan mo ang kanyang salita, tanggapin mo ang kanyang salita, sapagkat ito kailangan natin. Hindi salita ng tao, hindi salita ng kanto, hindi salita ng barkada, hindi salita ng inuman, ang kailangan natin salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, kinausap ka ng Diyos. Anong bagay na mahalaga? Anong bagay na hinihingi mo at binigay ng Diyos? Ang sabi ng Panginoon, sana huwag mong kalimutan. Pag natanggap mo yung mga biyaya, mga pagpapala sa iyong buhay, sana huwag mong kalimutan. Kaya sa Diyos, sa oras na ito, ilapit natin ang ating mga sarili. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, sana dumating man yung time, i-bless mo ko, pagpalain mo ko, pagkatiwalaan mo ko, bigay mo yung mga bagay na ninanais ko. Sana huwag akong makalimot. Sana lagi kitang gawing sentro ng ating buhay. Sana lagi kong i-acknowledge ang inyong nagagawa sa ating buhay sapagkat lahat ng bagay ako na meron ako ay sa iyo. Pwede mo ba sabihin yan? Ilod mo sa Diyos, manalangin ka. Sapagkat ang Diyos, naghahanap siya ng totoong lalapit, totoong mananalangin, totoong magtitiwala. Sabi ng Diyos, huwag kang mapagod. Patuloy ka lang sa iyong pananalangin. Patuloy ka lang sa iyong paglapit. Patuloy ka lang sa iyong pagtitiwala. Huwag kang mainip. Huwag kang magmadali. Hintayin mo yung tamang panahon. At habang naghihintay ka, maglingkod ka na may katapatan. Lapit mo ang iyong pamilya, nanay, tatay, lola, yung asawa, yung kapatid, yung mga anak, ilapit natin ang bawat isa. Na tayong lahat ay magsama-sama, maglingkod, purihin ang Diyos sa ating mga buhay. Hingin natin yung habag ng Panginoon. Yung grasya ng Diyos. Ng Diyos may magagawa sa ating buhay. At sana po pag dumating yung mga bagay, hindi gawin, binilas na ng Panginoon. Inuulit ng Diyos, huwag mo kong kalimutan. Maglingkod ka. Huwag mong gawin mga dahilan ng mga bagay na yan. Sapagkat kung wala ka, sabi ng Diyos, lagi mong hinihingi. Pero pag nagkaroon ka na, sana huwag mong dahilan. Sapagkat kung ginagawa natin dahilan, itigalisin ng Diyos. Pinipunin ulit ng Diyos. Kaya sana po sa buhay natin, patuloy natin ilaan ang ating buhay para po sa Panginoon. Tayo manalangin naman namin Diyos na ilila sa lahat. Kami po o Diyos ay nagpupuli po nagpapasalamat sa inyong mga salita at patuloy na nagpapaalaala po sa amin. Na sa buhay po namin, dahil po ba namin kayong itrato sa aming mga buhay. Na kayo ang Diyos na makapangyarihan, Diyos na nagkakaloob, Diyos na nagbibigay ng mga bagay na meron kami. Kaya Lord, sa tingin po namin na meron mahalaga, importante, mga bagay-bagay na minsan nagiging dahilan
para makalimot po kami. Nagiging dahilan para di kami makapagpatuloy. Sana po, Lord, kung nawa po mangyari po. Sapagkat, i-retest niyo po kami. Gano'n po kami katotoo, gano'n po kami katatag. Gano'n po kami, O Diyos, na kumakapit po sa inyo. Eh Lord, patuloy niyo pong i-bless ang buhay po ng bawat sa lumawak pa ng aming pangunawa. Ang bawat mga salita po niyo, tumimo sa aming mga puso at kaisipan, na sana po dumating ang kwento. Na i-bless niyo po kami, umangat po ang buhay po namin, huwag po namin kayong makalimutan. Patuloy po kami maglilingkod, patuloy po kami magpupuli, patuloy po kami, O Diyos, maglala ng mga bagay-bagay sapagkat kayo po ang nagbigay ng lahat po na nasa amin. Eh Lord, bless niyo po Diyos ang buhay po ng bawat isa. Mga nanay, tatay, lolo. Bigyan niyo po sila ng kalakasan. Kagalingan po Diyos ang kanilang mga karamdaman. Kanilang mga trabaho, i-provide niyo po Lord. Mga sideline, Lord, bigyan niyo po yung divine provisions sa buhay po ng bawat isa. Mga kabataan, ganun din po, mga anak, ilalim niyo po, maalis po, matigasan ng ulo, patuloy matutong makinig, matutong sumunod, bigyan ng karunungan sa kanilang pag-aaral, maiwasan po masamang bisyo, masamang barkada. Sana po Lord, kami po lahat ay sama-sama maglingkod, magpuli sa inyo pong pangalan. Lord, bless you po sa church po ito. Napatuloy tumayo po sa katotohanan, kayo pong makita, kayong mataas sa pagkat Lord, kami lamang po ay nagiging daluyan po ng pagpapala. Kami lamang po yung mga instrumento. Kaya Lord, nawa sa buhay po namin, patuloy po kami magpagamit. At lahat po ng papuri at pasasalamat ay ibibigay po namin sa inyo pong pangalan. Kaya Lord, ibigay po namin Lord, lahat ng mga bagay ay pong mataas at matakina. Kung aming dalangin, nililin po namin sa matamis, ang alam po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Amen. Amen to the glory sa salita po ng Panginoon. Nakayin po sa atin. Sana po sa buhay natin, just keep on serving the Lord. Na po, no matter what happen, mga sundalanin natin, mga pagsubok man, sana po huwag tayo makalimot sa Diyos. No? Mga bagay na hinihingi natin, lagi natin ibigay sa pagtanda ng Diyos, no? Doon tayo nasusubok. What kind of faith do we have?